kabilang disgrasya sa kalsada. SUV sumingit sa gitna ng isang sasakyan at motorsiklo habang nasa flyover. Habang sa Cebu City, rider at angkas niya patay ng magulungan ng SUV. Yan at iba pang aksidente sa kalsada, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Residential area sa Maynila, nilamon ng apoy. Nagkasunog din sa Parañaque at meron pang binugbog dahil nagnakaw umuno. Sandamakmak na isdang tamban, tila biyaya sa dalampasigan sa Dipolog City. Kabaliktaran yan sa Pangasinan kung saan matumal ang huli dahil sa El Nino. Sa pool sa video, motorsiklo biglang nag-counterflow sa Skyway. Muntik niyang magdulot ng aksidente. Pangulong Bongbong Marcos sinabing horrified siya o natatakot sa umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Endangered species na tarsier, dinakma ng mga vlogger sa South Cotabato. Smile, baby! Smile! Smile! Oh. At ang pasilip sa bad romance nina Lady Gaga at Joaquin Phoenix sa Joker 2. What the needs now? Kaliwat ka ng sunog ang sumiklab sa Maynila at Parañaque ngayong araw. Meron pang binugbog dahil inakusahang nagnakaw habang may sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Malaking sunog ang lumamon sa residential area na ito sa Isla Puting Bato sa Maynila mag-aalas 4 kaninang hapon. Nasa 22 fire truck ang kinailangang rumisponde sa laki ng apoy. Ang mga residente, kanya-kanyang salba ng mga gamit dahil sa kapal ng usok. May ilang nahiwalay sa kanilang mga kaanak habang lumilikas. Kabilang si Edith na hawak-hawak ang anak. Hinahanap niya ang kanyang asawa. Pahirapan pa ang paghahanap lalo't wala siyang cellphone. Nanay ko kasi kami ng asawa ko, sir eh. Kasi naligo to ng dagat, kinuha ko doon sa purok, doon sa pinakadulo. Tapos pagbalik ko doon, sir, hindi na ako makatawid-tawid. Alas 6 na ng gabi nang ideklarang fire under control. Wala pang naiuulat na sugatan o nasawi. Inaalam pa ang sanhi ng apoy, gayon din ang bilang ng mga pamilyang apektado at ang halaga ng pinsala. Sumiklab din ang apoy sa mga bahay na ito sa Barangay Dionisio sa Parañaque City bandang alauna kaninang hapon. Dahil makitid ang daan, hirap makapasok ang mga fire truck. Malaking tulong naman ang pagbabayanihan ng mga residenteng nag-bucket relay at ang fire hydrant sa barangay. Pero matapos maapula ang sunog mag-aalas 4 ng hapon, naaktuhan ng News 5 ang pambubugbog sa binatilyong ito na dayo lang daw sa lugar. Inaakusahan siyang nagnakaw sa mga bahay pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Dahil sa sunog, isang bumbero ang nakuryente. 3 residente ang dinala sa ospital matapos mahirapang huminga habang isa ang sugatan. Nagiligpit po kami ng gamit. Hindi ko po namin alam na may basag na bote doon. Aabot sa 20 bahay ang nasunog at 36 na pamilya ang apektado. Iniimbestigahan pa ang mitya ng apoy na sinasabing nagsimula raw sa isang bahay sa Guevara Street. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Biyaya sa ilang residente sa Dipolog City ang napakaraming tamban sa Dalampasigan. Kabaliktaran naman yan ang matumal na huli ng isda sa Pangasinan. Nasa Frontline balitang yan si Jenny Don. Sandamakmak na isdang tamban ang napadpad sa dalampasigang yan sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Hindi magkamayaw ang mga residente.
kanya-kanya silang bitbit ng palangganang lagayan ng mga isdang tamban. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, karaniwan ang ganyang eksena lalo tamban season ngayon. Posible raw na maraming pagkain sa baybayin kaya't napadpad doon ang mga isda. O hindi naman kaya dahil sa init, mas presko roon kaysa iba pang bahagi ng dagat. Kung sa Dipolog City, umuulan ng biyaya. Dito naman sa Dagupan City sa Pangasinan, matumal ang huli ng isda. Lumalangoy sila sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya naman problemado ang mga mangingisda. Kung dati, 10 hanggang 15 kilo ang nahuhuli nila, ngayon, kalahating kilo na lang kahit 4 na oras na silang nasa laot. Tigil muna sa pangingisda si Mang Jovito. Bagsak ang punan. Hindi mabawi yung pagod, gasolina, kulang pa. 5 sunod-sunod na araw nang nasa danger level ang heat index o init na dama ng katawan sa lungsod. Ayon sa Pag-asa Dagupan, posible pang mas tumindi ang init doon sa mga susunod na araw. Nagtuloy-tuloy yung weather system natin na yung easterly wind flow. Yun pa rin saan natin natataas yung temperatura natin. Usually, ang pinaka-peak natin pag regarding heat index, nakakuha natin sa Abril na pumapalo to kung minsan 50. Sa kabila ng matinding init, hiling ng mga may-ari ng palaisdaan sa Dagupan, huwag naman sanang biglang uulan dahil makakaapekto rin ito sa mga alagang isda. Yung mga bangos ang mapiktuan. Yung biglang umulan sa mainit. Yung tangkok mami, sinasabi nila, mamatay sila. Bakit? Doon sa kulang sa oxygen ng tubig. Para namang sardinas na nagsisiksika ng mga preso sa Muntinlupa City Jail. Halos magkapalit na ng muka ang mga bilanggo dahil sa kulungang pang-41 lang dapat. Mahigit 900 silang nasa loob. Dahil dyan, nagkakahawaan na sila ng mga sakit. Nitong unang linggo lang ng Abril, nasa 80 na ang nahawaan ng scabies o galis-aso. Meron ding may na high blood at may mga tinubuan din ng jail rush o rumbo-rumbo pati pigsa. Meron po tayong kahit paanong isolation area para sa kanila to avoid or prevent yung pag-spread pa ng mga diseases. Sa ngayon, tiis-tiis muna ang mga preso hanggat hindi pa natatapos ang ginagawang karagdagang pasilidad kung saan sila ililipat. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Sa tindi ng init, gumagawa na ng paraan ng Administrasyong Marcos para maibalik ang dating school calendar sa bansa. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hamon ang climate change kaya makabubuting ibalik sa Hunyo ang pasukan. Nakakaapekto rin kasi sa pag-aaral ng mga bata ang matinding init. Kung matutuloy yan, magiging Abril at Mayo ang school break. Susubukan namin gawin, sa aming palagay, baka mahirapan pa tayo. Ngunit hanggat may paraan, gagawin natin ang paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Ayon naman sa DepEd, 2 school year ang tatamaan ng adjustment bago maibalik sa dati ang school year. Kailangan din daw kasi na magpahinga ng mga guro at estudyante. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Pangulo. Makakatulong daw sa pagtatanggol ng bansa ang pagbabalik ng mandatory ROTC ayon sa ilang senador. Pero ayon naman sa isang kongresista, huwag naman daw sanang gamitin ng issue sa West Philippine Sea para isulong ang panukala. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mainit ang usapin kung ibabalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo. Pero sa inilabas na Pulse Asia Survey, 69% ng mga Pilipino ang pabor na ibalik ang mandatory ROTC. 17% ang hindi pabor, habang 14% ang undecided. Si Senate President Mig Zubiri ang nagkomisyon ng survey na ginawa noong Disyembre. Nauna nang kinumpirma ni Zubiri na isa sa priority bills nila ang panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC. Si Senator Bato de la Rosa na siyang miakda ng panukala sa Senado, kumpiyansang lulusot ito bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hunyo. Kung magkabutuhan, sure ako na mananalo. Pero yun nga lang, hindi overwhelming. Slim margin. Majority lang, pero ang margin very slim. Higit lalong kailangan ito ngayong may tensyon sa West Philippine Sea. With or without that West Philippine Sea issue, kailangan talaga natin yan. How much more ngayon na merong impending
threat galing dyan, no, sa West Philippine Sea. So the more that we have to prepare, there's no compromise for defense. Nauna nang sinabi ni Zubiri na magiging iba ito sa nakagisnang ROTC na mas makakatulong daw sa pagtatanggol sa bansa. Hindi na naman po puro marcha, puro tikas pahinga, tanghalta at magde-demonstration. It'll be in tune with the times. And I think we should be ready for all eventualities, especially with the tensions that we're feeling around the external areas of the Philippines. We must be ready at all times to defend our motherland. Pero dismayado si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa tila paggamit ng issue sa West Philippine Sea para isulong ang muling pagbuhay sa ROTC. Hindi raw dapat pinopronta ang mga kabataan sa tensyon. Parang ginagamit din kasi yung issue ng Chinese incursion sa West Philippine Sea para i-justify nila yung mandatory ROTC. Pero sa totoo lang, ganito na ba yung gusto ng administrasyon na ang solusyon na natin sa incursion ng mga dayuhan dyan sa West Philippine Sea ay maghanda para sa digma? Hindi dapat ihanda bilang pangbala ang mga kabataan sa ganon through mandatory ROTC. Una nang lumusot sa Kamara ang panukalang ROTC. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, kukomprontahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Chinese ambassador para alamin kung meron nga bang gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nasa Frontline, nagbalitang yan si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have. Ganyan kabigat ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Si dating presidential spokesperson Harry Roque ang nagpalutang ng kasunduang yan. Dito, napag-usapan daw na tanging tubig at pagkain lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero tinabla si Roque ng isa pang dating presidential spokesperson ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Aniya, nagsisinungaling ang sinumang nagsabing merong gentleman's agreement. Kaya ngayon, pati si Pangulong Marcos nalilito kung ano ba talaga ang totoo. From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Nakarating na rin kina Roque at Panelo ang sinabi ng Pangulo na horrified siya sa umano'y gentleman's agreement. Pareho nilang pinanindigan ang kanilang mga naunang pahayag. Horrified siya kung totoo. Pero 4 na kaming cabinet members nagsasabi, yung mga present sa state visit, at wala naman yung nagsasabing meron. Kung meron nga, talagang labag sa interes ng bansa yun. Yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurrender na soberenya, wala pong sinurrender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabihin ni PBBM. Para makumpirma kung totoo ba talaga o hindi ang Duterte-Xi agreement, ipinatawag na ni Pangulong Marcos sa Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Mangyayari daw ang pulong sa pagbabalik ng ambassador sa Maynila mula Beijing. Sa ngayon naman, papuntang Washington DC sa Amerika si PBBM para sa makasaysayang trilateral summit. Kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. It is my intention also to exchange views with my US and Japanese counterparts on various regional security issues of mutual concern, while continuing to reiterate the importance of upholding the rule of law
and preserving the rules-based international order in the Indo-Pacific region. Sa briefing ng Washington Foreign Press Center, sinabi ng White House na magandang timing ang mangyayaring trilateral summit para magpahayag ng suporta ang Japan at Amerika sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Bago ang summit, nagsama-sama na ang tatlong bansa pati ang Australia sa naval exercises sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo na minanmanan naman ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sinuwid ng mga otoridad ang 4 na lugar na pagmamayari ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para i-serve sa pastor ang contempt warrant laban sa kanya. Kaninang umaga nang punta nila ang Kingdom ng Pastor sa Barangay Buhangin sa Davao City. Pero tanging mga miyembro ng KOJC ang sumalubong sa kanila. Pinuntahan din nila ang ari-arian ng pastor sa Samal Island pero wala rin doon ang pastor. Sunod nilang tinungo ang Prayer at Glory Mountain sa Barangay Tamayong pero wala rin siya doon. Inamin ng mga otoridad na nahihirapan silang matunton si Kibuloy. Bukod sa pagiging high-profile individual ng pastor, maraming siyang maimpluwensyang kaibigan. Susunod, mga vlogger na dinakma at pinagkatuwaan ang mga tarsier para sa kanilang video, pinaiimbestigahan na ng DENR. At Lady Gaga may pasilip sa kanyang role bilang Harley Quinn sa bagong Joker movie. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Sa pool sa dashcam, magkakahiwalay na aksidente sa Metro Manila at iba pang probinsya. Kabilang na po ang pag-counterflow ng isang motor na papunta sa Skyway. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa dashcam footage na ito, nakuha nitong Lunes ng gabi, makikita ang isang motor na nag-counterflow sa Balintawak northbound paakyat sa Skyway. Iniwasan nito ang isang sasakyan, pati ang mismong sasakyan na may dashcam footage. Pero ang direksyon ng motor na yan, pasalubong sa mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng Skyway, initsipwera ng rider ang mga traffic marshal na pumipigil sa kanya. May natamaan pa raw itong pickup truck bago mag-U-turn sa Sergeant Rivera off-ramp. Napag-alaman ding mas mababa sa limit ng Skyway na 400cc ang motor. Nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng Skyway sa mga otoridad para mahuli ang rider. Sa isa pang dashcam footage na ito nakuha noong Biyernes ng umaga, makikita ang SUV na ito na sumingit sa pagitan ng isa pang SUV at motor sa bahagi ng Buendia flyover sa Pasay. Tumama ang SUV sa gilid ng isa pang SUV at binangga nito ang motor. Sumemplang ang rider. Habang sa Cebu City naman, sa pool sa dashcam ang motor na ito na napunta sa kabilang linya sa Cebu South Road Properties kaninang umaga. Tumama ang motor sa Center Island sa atumilapan ng rider at ang angkas nito. Nagulungan sila ng SUV na nasa kabilang lane. Naisugod sa ospital mga biktima pero namatay rin. Naaresto naman ang SUV driver. Wasak ang unahan ng bus na ito sa barangay Ibabang Pal sa Bangon sa Pagbilao, Quezon kagabi. Inararo ng bus ang 2 bahay at 2 sasakyan sa Maharlika Highway. Patay ang driver nito habang siya mansugatan, kabilang ang 8 pasahero at 1 residente. Base sa investigasyon, hindi natansya ng bus driver ang pagliko nito sa paurbang bahagi ng kalsada. Tuluyang bumangga ang bus sa 2 bahay sa tumama sa puno at makawad ng kuryente. Sunod nitong inararo ang isang tricycle at motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Wala nang extension ng April 30 na deadline para sa PUV consolidation. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinalagan yan ng ilang transport group. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Nagmamatigas pa rin ang mga jeepney driver at operator ng rutang Pasig-Tipas na hindi sila mag-consolidate o bubuo at sasali sa anumang kooperatiba o korporasyon. Para yan sa PUV modernization program ng gobyerno. Hindi raw sila papayag na kunin ang kanilang prangkisa para lang maging shareholder sa isang kooperatiba. Sa isang traffic town hall meeting ngayong araw, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi na hindi nila palalawigin ang April 30 na deadline para sa consolidation ng PUV drivers at operators. 8 beses nang na-extend ang deadline. Ang pinakahuli ay noong Disyembre. Pero ngayon, talagang huli na raw ito. Pagdating ng Mayo,
Maituturing ng kolorum ang mga jeep at UV Express na hindi parte ng kooperatiba. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin yan. Ayusin. Ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver-operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Sa huling 3 linggo bago ang April 30 deadline, nasa 80% na raw ang lahat ng jeep at UV Express na kasali sa kooperatiba o korporasyon. Mas mababa pa ito sa inaasahan nilang 85% na consolidated units. Sa Metro Manila naman, 58% ang consolidation rate base sa datos na nakalap ng News 5. Pabor naman ng grupong Pasang Mazda na huwag nang palawigin ang April 30 deadline sa consolidation. May hiling lang sila kay Pangulong Marcos. Mahal na Pangulo, sana po magkaroon ng maayos na ruta ang jeepney, maayos na prangkisa, hindi lamang po dito sa Kalakang, Maynila, kundi sa buong bansa. Sapagkat sa nakikita po namin, kung maayos at ang prangkisa, maayos at ang ruta, hindi ho tayo magkakaroon ng mabigat na problema ng trapiko. Pero ang mga jeepney driver at operator na ayaw mag-consolidate, papalag pa rin sa programa kahit magsimula na raw ang panguhuli ng mga enforcer sa mga ituturing nilang kolorum. Siguro yung mga traditional jeep niyan, ihaharang namin sa kalye para nasagun makita ng gobyerno. Lahat ng mga hindi nag-consolidate, gagawin ho namin yan. Iharang namin sa kabaan ng EDSA yan. Dismayado rin ang grupong Manibela sa inanunsyo ng Pangulo. Napako raw ang pangako ng Department of Transportation na dialogo tungkol sa PUV modernization program. Sana naman lumambot yung puso niya sa mga drivers at operators. Huwag sana siyang makinig doon sa mga nagsasabi sa kanya na maraming nag-consolidate, maraming may gusto nito. Nauna nang sinabi ng mga grupong tutol sa PUV modernization program ng pamahalaan na magsasagawa sila ng tigil pasada sa 15 ng Abril. Bukas ay ididetalye ng grupong Manibela ang kanilang plano para sa gagawin nilang strike sa darating na Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dinakma, ibinilandra sa kamera at pinilit pang ngumiti. Ganyan ang ginawa ng ilang vlogger sa 2 tertiary na endangered species sa South Cotabato. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Kami rin sa among gagmasan guys, oh! Binabatikos ngayon ng mga vlogger na ito na taga Pulumulok, South Cotabato matapos nilang dakmain at kunan ng video ang tertiary na yan. Maririnig na nagtatawanan pa sila ng kanyang kasama. Pero hindi pa sila nakontento. Dinakma rin ng mismong kumukuha ng video ang isa pang tertiary. Smile, baby! Smile! Smile! Oh! Pilit din nilang pinapangiti ang mga ito. Sa isa pang viral na kuhang ito, makikitang hawak pa rin ang nagvi-video ang isang tertiary habang naglalakad sila. Kinilalang nag-upload at vlogger na si Farmboy. Sa ngayon, deleted na sa Facebook ang kanyang video. Pero hindi yan nakaligtas sa puna ng netizens. Nakarating na rin yan sa Department of Environment and Natural Resources at iimbestigahan na raw nila ang mga vlogger. Pero sa isang video na ito umano ng vlogger, nakausap na raw siya ng ilang tauhan ng DENR roon. Okay na raw sila dahil hindi naman daw nila inangkin ng mga hayop. Yung mga DNR guys, guys, kay na-release na naman. So, wala na yung problema guys. Maituturing na endangered species ang Philippine tarsiers ayon sa International Union of Conservation of Nature. Ibig sabihin, nanganganib na silang mawala, kaya dapat silang mas pangalagaan. Lalo't sensitibo ang mga tarsiers sa maiingay at kapag hinahawakan sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sa ibang balita, binutas ang ilang nicho sa isang sementeryo sa Coronadal City. Ang mga may kagagawan niyan, posible raw na gustong kumuha ng buto ng tao para gawing anting-anting. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ari kita subong sa nitso sang isa ka manog 7 months. Manog 7 months nga bata. Labas na ang halos kalahating binti ng bangkay na ito sa kanyang nicho sa isang sementeryo sa Barrio 4, Coronadal City sa South Cotabato. Ang ilang gamit na ipinabaon sa bangkay, nakalabas din.
Ito ang dinatnan ng mga kaanak ng bata nang bisitahin ang libingan niya noong Semana Santa. Ay, ikaw ang Iloy? Ang ina ng namatay na bata, hindi maiwasang magulat at manlumo sa nakitang paglapastangan sa kalilibing lang na anak. Ayon sa Coronadal City Police, may mga haka-haka raw sa barangay na posibleng gagawing anting-anting ang ilang parte ng katawan ng bata kaya binutas ang nicho. Agad isinailalim sa examination ang bangkay. May mga haka-haka doon sa area with regards sa mga paniniwala nila during Holy Week. But during the examination naman po doon sa katawan ng bata, wala naman pong nakitang nawawala or part ng kanyang katawan na kinuha. Patuloy pa raw ang imbestigasyon at pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa barangay para mahuli ang lumapastangan sa bangkay. Naibalik naman na ang bangkay at naayos na ang binutas na nicho. May 2 nicho pa raw na binutas sa sementeryo pero wala namang nakuha para maiwasan ang insidente. May proposal kami doon to install CCTV at saka ayusin po yung lighting system ng sementeryo para po maiwasan natin na mangyari ulit ang ganitong pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Hindi muna matutuloy ang Reimagine concert ni Janela Salvador. Magsasama naman ang ilang OG 90s dance group gaya ng Street Boys at UMD sa isang super show. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. We're back to the 90s vibes. Patikim pa lang pero mapapasabay ka na sa dance moves ni Maynard Marceliano at Crystal Cruz ng grupong Street Boys. Para yan sa kanilang all-out katawan sa The Science 90 Super Show sa April 19 sa Aliw Theater. Si Street Boys member Spencer Reyes, uuwi pa mismo sa Pilipinas mula sa UK para sa show. Iba yung feeling ko kasi it's my honor and the feeling is really priceless. Kasi this is the first time again who will step on stage. Nakasama ko sa grupo ko. Bukod sa Street Boys, kasama rin nila dito ang iba pang 90s dance group sa bansa, gaya ng Universal Motion Dancers, The Maneuvers, at marami pang iba. Sobrang saya po namin in a way na kahit na po sinabing may rivalry that time with the UMD or the Street Boys, iisa lang po kasi yung recording company namin. Layo ng concert na makatulong sa mga nangangarap na maging dancer na walang budget para masuportahan ang kanilang passion. Would never ask me why my heart is so disguised. Video kay baka mo? Gawin natin yung concert! Yan ang tema ng upcoming show ni Ice Sigera na Video Kay Hits Concert this May 10 and 11 sa The Music Museum. Ngayon pa lang, todo prepare na ang singer. Sunod-sunod na nga ang post niya online ng pagkanta niya sa Video Kay with friends. Kanselado naman ang 10th year anniversary concert ni Janela Salvador na Reimagine sa April 19. Ayon sa Star Music PH, dahil yan sa hindi inaasahang pangyayari. Sa ngayon, itago raw muna ang mga nabiling ticket para sa rescheduled date. Pwede rin daw itong ma-refund. Tila dinog show naman yan ni Janela. Sa kanyang post sa X, pabiro niyang sinabing pao siya. Kaya kayo na lang daw ang mag-concert. Pero nagsorry pa rin naman ang aktres sa naudlot niyang concert. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Para naman sa K-drama fans, dito sa Pilipinas isushoot ang ilang eksena sa Season 2 ng hit Korean series na Vagabond. Sinika sa atin yan mismo ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na close friend ng bida nitong si Lee Seung-gi. Isa raw siya sa mga producer ng Season 2.
Sa ngayon, kinukumpleto pa raw ang kwento ng serye at saka sila magpapatuloy sa taping. 2019 pa nang ipinalabas ang unang season ng action K-drama na Vagabond. Bukod kay Seung-gi, bida rin dito si Korean superstar Bae Suzy. Yan muna ang ating chika. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, mga pulis sa Amerika halos 100 beses pinaputokan ng baril ang isang motoristang hindi raw naka-seatbelt. Kabayo na ispatang tila nag-aabang ng tren sa Australia. At Rihanna, ibinahagi ang mga pinagdaanan nila ng kanyang partner para tumibay ang kanilang relasyon. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Patay ang isang lalaki matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Amerika. Halos 100 beses siyang pinaulanan ng bala bago napatumba. Narito ang Frontline Report. Sa bodycam footage na ito sa Chicago sa Amerika, makikitang nilapitan ng pulis ang lalaking driver ng SUV. Inutusan ng pulis ang driver na ibaba ang bintana. Sumunod naman ang driver, pero inangat niya ulit ang bintana. Hey, don't roll the window up. Don't roll the window up. Do not roll the window up. Nang hindi sumunod ang driver sa inutos ng pulis, naglabas na ito ng baril. Pinalabas ng pulis ang driver hanggang sa Open the door now! Open the door now! umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nagtakbuhan ng mga pulis at naghanap ng pagtataguan. Gumanti ng putok ang mga pulis na nakapalibot sa SUV. Sa kalagitnaan ng putukan, lumabas ng sasakyan ang driver. Bumagsak siya sa kalsada matapos pagbabarilin. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang mga pulis. Nang mapansin na hindi na gumagalaw ang lalaki, pinusasan siya. Sugatan sa kamay ang isang pulis matapos tamaan ng bala. Wala pang 1 minuto, halos 100 beses nagpaputok ng baril ang mga pulis bago tuluyang natumba ang driver. Base sa investigasyon, pinatigil ang lalaki dahil sa hindi pagsusot ng seatbelt habang nagmamaneho. Dito na namaril ang driver. Natagpuan sa passenger seat ang baril ng suspect. Patuloy naman ang investigasyon sa pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sapul sa video ang paglusod ng mga agents sa Mexican Embassy sa Ecuador. Ang dahilan niyan, alamin sa report na ito. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagpasok ng Ecuadorian agent noong Biyernes sa Mexico Embassy sa Quito, Ecuador. Sa isa pang kuha ng CCTV, tinutukan ng flashlight ng pumasok na security agent ang personal ng embassy na si Roberto Canseco. Lumapit ang agent kay Canseco habang nagsasalita sa kanyang radyo. Tinulak ng agent si Canseco saka itinulak ang cabinet na nakaharang sa pinto. Doon na nagsipasukan ng mga kasamahan niyang agents. Sa kanang pinto makikitang may buhat-buhat na lalaki ang ilang agents. Ang lalaking yan, dating Vice President ng Ecuador na si George Glass. Sinubukan pang pigilan ni Canseco ang pagkuha kay Glass pero pinigilan siya ng 2 agent tsaka siya ibinagsak sa sahig. Sapul din sa video ang pagkaladkad kay Canseco palabas ng embassy. Kinundi na ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador ang paglapastangan sa kanilang embahada. Kinundi na rin ng mga bansang miyembro ng Organization of American States o OAS at ng White House ang nangyari. Hinimok nilang Ecuador at Mexico na daanin sa mapayapang solusyon ang hindi pagkakaunawaan. Ang pagsalakay ng mga security agent ng Ecuador ay dahil sa umunoy alok ng Mexican Embassy ng formal asylum protection para sa dating Vice Presidente ng Ecuador na si George Glass. Bagay na pinalagan ng Ecuador dahil labag umano sa batas ang pagbibigay ng asylum kay Glass na 2 beses nang nahatulan para sa kasong graft. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naispatang pagala-gala ang isang kabayo sa estasyon ng tren sa Australia. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng kabayo sa platform ng estasyon. Nagulat tuloy at napaatras ang mga pasahero. Ilang saglit na gumala ang kabayo hanggang sa lumabas ito sa train station. Maya-maya, dumating ang may-ari ng kabayo at iniuwi na ang kanyang alaga. Abangan ang nakakahangang volleyball player na putol ang isang binti at braso.
At bad romance ni na Lady Gaga at Joaquin Phoenix pinasilip sa Joker 2. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nalapnos ang ari ng isang bata sa Quezon City matapos siyang mabanlian ng mainit na tubig sa loob mismo ng ospital. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Kalunos-lunos ang sinapit ng 9 na taong gulang na lalaking ito sa loob ng isang ospital sa Quezon City. Kwento ng nanay ng biktima, January 18 nang ma-admit sa pribadong ospital ang kanyang anak dahil sa dengue. January 22, sumakit daw ang tiyan ng bata kaya nagtawag si Nanay V ng nurse para asikasuhin ito. Nagdala raw ng hot compress ang nurse aide pero nagduda ang nanay. Nag-start na siyang idampi-dampi yung surgical gloves, yung DIY hot compress niya. Pero before nun, nag-ask pa ako sa kanya kung safe. She said naman na tried and tested na daw yun. So, they've been using it na since then. Kalaunan, biglang pumutok ang surgical glove. Seconds lang, habang dinadampi niya yung DIY hot compress niya, yun, na ano ko yung anak ko na parang na uncomfortable, umano siya, na sumigaw, parang alam mo yung nasaktan. Nalapnos ang balat niya sa tiyan, hita, singit, pati na rin sa kanyang ari. Kinailangan pa siyang lagyan ng catheter. Sinagot ng ospital ang gastusin sa pagpapagaling ng bata. Pero ang ikinasasama pa ng loob ni Nanay V, hindi raw siya hinarap ng pamunuan ng ospital. Pinapirma pa raw sila ng quit claim bago ma-discharge ang bata. Pag-check ko dun sa paper na binigay niya, quit claim. Ang ano pa ng ano sa akin ng dating sa akin na parang in good daw ng hospital, sila na daw ang nagbayad o nag-shoulder ng burns. And then at the latter part ng letter, ang sabi is wala daw kaming habol anything from them, kahit anong mangyari or pagkalabas namin hospital. Hindi ko pinirmahan. Ayon sa NBI, hindi dapat sapilitan ng pagpapapirma sa quit claim. Tingin naman ng Philippine Alliance of Patient Organizations, maituturing na may kapabayaan sa nangyari. May batas na pumoprotekta sa mga karapatan ng pasyente, gaya ng Philippine Charter of Patients' Rights. Pero hindi pa rin daw sapat ang pangil nito sa bansa. Kung dadaan tayo sa legal na proseso, alam nating matagal ito at magastos. And more often than not, iiwan na lang yung complaint. So kailangan merong faster way to resolve this. Sinampahan na ng reklamong gross negligence resulting to serious physical injury sa Quezon City Prosecutor's Office ang pamunuan at nurse aide ng ospital. Tumangging magbigay ng pahayag ang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Dahil sa pandemic, kaya nagsettle ang singer na si Rihanna sa partner niyang si A$AP Rocky. Yan ang revelation ni Rihanna sa isang panayam ng magazine. Magkaibigan lang naman daw sila nang mag-collab sila noong 2011, pero mas naging malapit pa sila dahil sa kanilang pagkakapareho, gaya ng hilig nila sa fashion at arts, kaya full support din sila sa isa't isa. 2019, nang simulang mag-date sina Rihanna at Rocky. Dumaan din daw sila sa matinding pagsubok. Pero pagdating ng COVID-19 pandemic, mas napadali raw at tumamis pa ang kanilang relasyon. Dito na raw na-realize ni Rihanna na gusto niya nang mag-settle kay Rocky. Say pa ng singer, malaking tulong din na nakilala pa nila lalo ang kanilang kahinaan at kayang gawin sa kanilang relasyon. May 2 ng anak sina Rihanna at Rocky. Exciting ang bad romance sa unang pasilip ng American thriller film na Joker 2. I haven't done anything with my life like you have. What the needs now? Di gaya ng nauna nitong pelikula noong 2019, musical ang peg ng Joker 2. Pero ang Oscar Award-winning actor na si Joaquin Phoenix pa rin naman ang gaganap na si Joker. At this time, ang award-winning na singer din na si Lady Gaga ang gaganap as Harley Quinn. Dagdag excitement din ang ilang eksena gaya ng pagsasayaw nila under the moonlight. Mapapanood na ang Joker 2 sa ating mga sinihan sa October 2.
At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, kwento ng inspirasyon ang tampok natin ngayong gabi. Isang volleyball player ang patunay na hindi hadlang ang kapansanan sa pagiging mahusay na atleta. Yan po si Edwin Engito, 19 years old. Viral ang paglalaro niya ng volleyball kahit putol ang kanyang binti at braso. Ayon kay Edwin, inborn ang kanyang disability. Naimpluwensyahan siya ng kanyang pamilya na puro mga volleyball player. Sa determinasyon, varsity player at miyembro ng national team si Edwin. Hindi raw hadlang ang kanyang kakulangan para maging malakas. Varsity pa. Galing, no? Okay. At yan po ang 45 minute pag-himay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mean Dos Baños, ako po si Ruth Cabal. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.